Magandang umaga mga kapatid, muli tayo mag-aaral ng banal na salita at sa pagkakataon ito, nandito na po tayo sa part 4 ng ating pong pag-aaral dito po sa chapter 1 ng John. Unang part ay yung pinag-aaralan po natin yung Word at sa second part ay yung Word, Life, and Light. At sa third part po ay yung witness of the light. Si John the Baptist po ang tinutukoy ni John the Apostles na witness of the light. At dito po sa part 4, bibigyan po natin po ng title na We Have Found the Messiah. At basahin po natin dito po sa John chapter 20 to 30 to 31. Ito po yung layunin kung bakit isinulat ni John ang aklat na ito, at ito ay dapat nating laging sasariwain bago tayo mag-proceed sa ating pag-aaral. Ang sabi po dito sa John chapter 20 verse 30 to 31 ay ganito: And truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. So, ang layunin ng pagkakasulat ng aklat na ito, yung Gospel of Jesus Christ according to John, ay himukin ang taong maniwala na si Jesus ang Kristo ang anak ng Diyos. Sabi nga, sa pagbabasa mo ito, kung kayo maniniwala na si Jesus ang Kristo, anak ng Diyos na buhay, magkakaroon ka ng buhay sa kanyang pangalan. So, simulan na po natin ang pag-aaral sa part 4 at ganito po ang ating mababasa dito po sa John chapter 1 verse 35 to 36. Ganito po ang ating mababasa. Again, the next day, John stood with two of his disciples, and looking at Jesus as he walked, he said, Behold, the Son of God. So ito yung tagpo, no? Pagkatapos na mabautismo ng ating Panginoong Kristo, sinabi ni John, Behold the Lamb of God that take away the sin of the world. Ngayon naman dun sa next day, muli niya nakita ang ating Panginoong Kristo na naglalakad at nakasama niya ang kanyang mga disipulo, ay sinabi niya, Behold the Lamb of God. Sa 37, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: The two disciples heard him speak, and they followed Jesus. 38, sabi, Then Jesus turned and seeing them following, said to them, What do you seek? Anong hinahanap ninyo? And they said to him, Rabbi, which is to say, when translated, Teacher, where are you staying? Saan ka tumutulo o saan ka tumitira? Ang sabi po doon sa John chapter 1 verse 39, and he said to them, Come and see. They came and saw where he was staying and remained with him that day. Now it was about 4 o'clock, the 10th hour. Okay, sa verse 40, ganito po ang ating mababasa at ito po yung ating bibigyan ng pansin. Ano po? Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: One of the two who heard him speak and follow him was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his own brother Simon and said to him, We have found the Messiah, which is translated the Christ. And he brought him to Jesus. Now when Jesus looked at him, he said, You are Simon, the son of Jonah. You shall be called Cephas. So, dito po sa ating pong nakita na po dun sa beginning of ministry ng ating Panginoong Kristo. Kaya itong mga ito ay sumusunod sa Kanya, no? Nagsimula na magkaroon ng alagad ng ating Panginoong Kristo dahil sila mismo ang nakatuklas na si Jesus ang Messiah na kanilang iniintay, na si Jesus ang Kristo na kanilang iniintay. Sabi nga ni ni Andrew kay Simon Peter, no? Nakita na namin ang Messiah na kung liliwanagin ay ang Kristo. At paano nila ito nakita at nakilala? Kung babasahin po natin at tutuloy po natin ang pagbasa,
ay ganito ang ating mabasa sa 43. The following day, Jesus wanted to go to Galilee, and he found Philip and said to him, "Follow me." Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said to him, "We have found of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Sabi ni Andrew sa kanyang kapatid na si Peter, "We have found the Messiah." Ang sabi naman ni Philip kay Nathanael, "We have found him of whom Moses wrote in the law and also the prophets wrote in their writings. Now, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." So makita natin, nakilala nila na itong si Jesus na taga Nazareth na anak ni Jose, siya na nga ang Messiah, siya na nga ang Kristo dahil sa dahil sa kanilang pagbabasa ng Law of Moses, yung first book of the Bible, yung pong Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, at yung mga kasulatan ng mga propeta tulad ni Isaiah, ni Jeremiah, ni Ezekiel, ni Daniel, at iba pang mga minor prophets. Sa kanilang pagbabasa ay doon nila nakilala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At ito ay makikita natin doon sa illustration. Ang sabi ni Philip kay Nathanael, dito po sa illustration atin po makikita, "We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote." Ang tinutukoy niyang Moses and the prophets, yung pong kasulatan sa Old Testament. At sinasabi niya, he is Jesus of Nazareth, the son of Joseph. So itong Jesus of Nazareth, the son of Joseph, ito yung isinulat ni Moses at ng mga propeta. So natuklasan nila, naintindihan nila, nakilala nila na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, o si Kristo ang Messiah na kanilang iniintay dahil sa kanilang pagbabasa ng Moses and the prophet. Natuklasan nila na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, o natuklasan nila na si Jesus ang Messiah dahil po sa kanilang pagbabasa ng banal na kasulatan, dahil sa pagbabasa nila ng Moses and the prophet. At ito po ay sinususugan rin ng ating Panginoon sa kanyang personal ministry. Ganito po ang kanyang sinabi na mababasa po natin dito po sa chapter 5 ng John 45 to 47 ang aking babasahin, at ito ay babasahin ko po sa NIV. Ganito po ang ating mababasa. "But do not think I will accuse you before the Father. Your accuser Moses, on whom your hopes are set. If you believe Moses, you would believe me, for he wrote about me. But since you do not believe what he wrote, how are you going to believe what I say?" So, sabi ng ating Panginoon Kristo, he wrote about me. Tingnan po natin doon sa illustration. Ang sabi po rito sa illustration na ito, na habang nangangaral ang ating Panginoon Kristo, ang sabi niya, Moses wrote about me. So, sa pagbabasa po ng mga aklat ni Moses, na nabanggit na natin po kanina, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, ito pong mga isinulat ni Moses, ito po ay nagte-testify about Jesus. Kaya tama po yung direksyon na tinatahak ng mga alagad na ito, kaya nila natuklasan na si Jesus ang Messiah dahil sa pagbabasa nila po ng Old Testament. At ganito pa po ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo dito po sa John chapter 5 verse 39. "You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scripture that testify about me. Yet you refuse to come to me to have life." So tingnan po natin dito sa illustration, yung Old Testament scriptures na pinasimulang maisulat ito noong 1500 BC ni Moses at sinundan ng mga kasulatan ng mga propeta. Ang sabi po ng ating Panginoon Kristo, these are the very scriptures that testify about me.
So, para matuklasan po natin na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos ng buhay. Para po tayo po ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, ang atin lamang pong susulingan, ang atin lamang pong pupuntahan ay ang banal na kasulatan. Unlike dito po sa mga majority ng mga Hudyo ng kapanahunan ng ating Panginoong Kristo, hindi po siya nakilala na siya po ang Kristo, ang anak ng Diyos ng buhay. Sapagkat hindi po nila binabasa ang banal na kasulatan. Hindi po nila binabasa ang Old Testament. Ang kanilang pinagsasaligan ng kanilang pangangaral o ang kanilang pananampalataya ay ang mga tradisyon. At ganito po ang ating mababasa dito po sa Mark chapter 7 verse 6 to 9. Ito po yung kapanahunan personal ministry ng ating Panginoon Kristo, at ito rin yung naging problema niya sa mga Hudyo, sapagkat hindi siya kinilala ng mga ito na siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos, sapagkat hindi po nakasalig sa banal na kasulatan ng kanilang pananampalataya, kundi nakasalig po sa mga utos at mga tradisyon na kanilang nabuo. Ang sabi po dito sa Mark chapter 7 verse 6 to 9, at sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkakahula ni Isaiah tungkol sa inyo, mga mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat, ang bayang ito iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Dapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral, mga utos ng tao. So, sinalig nila yung kanilang pananampalataya sa mga utos ng tao. Sinalig nila yung kanilang pananampalataya sa mga aral ng tao. Ang sabi po ng ating Panginoon Kristo, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi na tao. So makikita natin ang pagkakaiba ng mga taong ito na sumusunod sa ating Panginoon Kristo at yung mga taong ito ng kanyang kapanahonan na hindi naniniwala na siya ang Kristo ay yung pong pagbabasa ng banal na kasulatan versus dun sa pakikinig sa mga turo lamang ng mga tao. At ito po ay dapat rin natin matutunan sa kapanahunan natin ngayon. No? Saan ba natin isasalig ang ating pananampalataya? Sa banal na kasulatan o sa mga turo ng mga tao? Kaya kung meron po nagtuturo sa atin, ay kinakailangan alamin po natin kung itong kanyang itinuturo ay ay nasa banal na kasulatan. Sapagkat matutuklasan natin ang katotohanan sa pamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Kaya nga, nung kapanahonan ng ating Panginoon Kristo, nandiyan na po ang ating Panginoong Jesus, pero hindi pa rin po nila matiyak kung sila po ay maniniwala kay Jesus na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos ng buhay. In doubt pa rin sila. Ito mababasa natin doon sa John chapter 10 verse 24, at ganito ang ating mababasa. Then the Jews surrounded him and said to him, how long do you keep us in doubt? So, nagda-doubt sila, maniniwala ba sila o hindi. Sabi niya, then the Jews surrounded him and said to him, how long do you keep us in doubt? If you are the Christ, tell us plainly. Bakit hindi nila matiyak na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos? Dapat hindi sila nagbabasa ng kanilang mga kasulatan. Ang kanilang binabasa po o ang kanilang pinanampalatayanan po ay yung mga katuruan ng tao. Nilisan nila ang utos ng Diyos at pinanghawakan nila ang mga salit-saling sabi ng mga tao. At yun po yung nakalulungkot. Pero makikita po natin, kaya po nagpasimulang magkaroon ng mga alagad ng ating Panginoon Kristo sa kanyang personal ministry, ay sila mismo ang nakatuklas na si Jesus ang Mesaya na kanilang iniintay sa pamamagitan po ng pagbabasa ng banal na kasulatan. At ito po ay magiging aral po sa atin. Huwag po tayong sasalig sa mga aral at turo ng tao. Isalig po natin ang ating pananampalataya
sa mga isinulat ni Moses at ng mga propeta, sapagkat ito lamang po yung magtuturo sa atin ng tamang paniniwala. Sa panahon nila, natuklasan nila ang tamang paniniwala na si Jesus ang Messiah dahil po sa kanilang pagbabasa ng kanilang Biblia. Sana po ay ganun rin po ang ating gawin, na tayo po ay magbasa ng ating mga banal na kasulatan upang sa ating patuloy na pagbabasa ay matuklasan natin ang katotohanan tungkol sa ating Panginoon Jesus. At dito po sa John, matuklasan po natin na siya na po yung Word, siya na po yung life, siya na po yung life, siya po yung the Lamb of God, siya po yung Christ, the Son of God. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po ay patuloy ninyong subaybayan ang channel na ito at yung lesson na akin pong siniserye. At kung bago po kayo sa channel na ito, ay sana po ay huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-ring nyo na rin po yung bell para ma-notify kayo sa mga iba pang mga video aking i-upload dito po sa aking channel. I-like na rin po ninyo at kung gusto nyo po i-share ito sa inyong mga kaibigan, i-share nyo na rin po. At kung meron po kayong mga komento at mga tanong, ay huwag kayong magtubili na itanong po sa akin doon po sa comment section ng video ito. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay at taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aking channel. At huwag po niyo kakalimutan na panoorin po ninyo itong mga video na nasa inyo po ang harapan. Yung nasa gitna po ay pwede niyong pindutin para ito po sa pag-subscribe nyo sa aking po channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.